Hi there mga beloved kong soulmates, kamusta kayong lahat? Andito po ang inyong lingkod Ren Soul Tarot Channel para bigyan po kayo ng isang soulful and meaningful na tarot reading. Alam ko na-miss niyo ang linya na to. And to those who are new to our channel, welcome po. And this is the first time na haharap ako sa inyo kasi dati for a long time, how many years voice over ko lang po sa mga videos ko naririnig, no? And now I am here confidently facing you. Guys, alam ko mahal na mahal niyo ako at marami kasi kanyang lagi nag-aabang. Kaya ito po ang hiling ko. Nakauwi na po ako ng Pilipinas from Australia. I will be settling here for good. That's why wala na po tayong worry. Tuloy-tuloy na po itong reading nating mga gagawin. Okay? Advance Happy New Year po. Kamusta po kayong lahat mga mahal kong soulmates? Yes, ako po ito. Ang hiling ko, Ren Soul Tarot. Okay? Ang ating pong reading ngayon na pagsasaluhan o pagsasamahan ay ano ba ang general reading nyo sa buong taon ng 2026 mga Gemini, okay? So mga Gemini dyan, ready na ba kayo? Maghanda kayo para sa inyong reading na to. Huwag na natin pang patagalin pa. Okay? Kamusta po kayong lahat? Okay, kung nagulat po kayo, yes. And I promise na magtutuloy-tuloy na po to. Ito na po ang focus natin. Wala na po tayong ibang gagawin. And for good na po ako dito sa Pilipinas. That's why. And sa mga matagal ko na po dyang subscribers, viewers, maraming salamat po. Hindi nyo po ako iniwan hanggang ngayon. And sa mga bago po, kung nagustuhan nyo po ang ating reading ngayon, don't forget to subscribe po. Mag-comment kayo, nagre-reply po ako ng mga comment. And please do like our video, okay? Kunin na natin, Gemini, ang iyong 10 baraha para sa iyong general reading for the year 2026. Spirit guides, Spirit universe, angels, ancestors. Ayun, ilatag natin ang 10 baraha. Okay? Meron na tayong dalawa, Spirit universe, Spirit guides. Sa mga nagtatanong po bakit ganito po ako mag-shuffle or parang ang gulo po, is that yes, kanya-kanya po tayong style and dyan po ako komportable at dyan po tayo nakakakuha ng magagandang cards. Okay? Makaka-resonate ang lahat. 5. Then let's continue. Spirit universe, Spirit guides, angels, ancestors. 5 cards please. Ayun yan. Tumatalon ganyan. 6, 7. Tatlo pa. Spirit universe, Spirit guides, angels, ancestors. Kung ganito nagpakita, ibabalik natin siya. Okay? Tatlo pa. Kamusta po kayong lahat? I'm so happy and excited na muli po kayong makasama dito sa inyo sa ating channel. Alam kong napakatagal na panahon na hinahanap niyo po ako. Here I am. Here I am. Here I am. Okay, kompleto na po ang inyong 10 baraha, Gemini. I know that you're so excited. Hindi na natin papatagalin pa ito. Okay, wag po kayo nga alas. Stay tuned and please recommend our channel sa inyong mga kaibigan, kakilala, kaopisina na mahilig kayo sa tarot reading para matulungan din natin sila. Kompleto na Gemini yung 10 baraha. Let's begin ang yung unang baraha para sa energy mo sa general reading 2026 is 5 of Cups. Okay, Gemini, sa lahat ng subscribers ko, kilala nila ako, hindi ko plastic, sinasabi ko ang totoo. Okay, this is not to scare you but to warn you. Okay? Para i-warn kayo na by 2026 Gemini parang it's not super OA na parang puro problema. But I can see here, merong mga Gemini, kung makarelate lang ha, yung makaka-resonate lang dito. Sun, Moon, Rising sign. This 5 of Cups, the energy that I can feel here is that merong Gemini na parang magsasuffer ng, it's not depression totally, but something anxiety. Siguro, actually, dala niya to din ngayon from 2025 to 2024 and there's no healing yet. Parang hindi pa nag-heal dito sa sugat na to or parang dala-dala niya pa rin to. And by 2026, he or she will still be carrying this energy. Okay? But this is just the first card. Titingnan natin. Ito lang yung energy na nakikita natin. The 5 of Cups represents something burden, parang mabigat sa puso or something na iniisip, mabigat sa pakiramdam na dinadala. Okay, tingnan natin Gemini yung pangalawang baraha for 2026. Oh, nakita mo? Oh, 10 of Swords. Gemini, meron talaga. Aminin niyo sa hindi. Ano ba to? Ano ba itong dinadala niyo? Ano ba itong kinikinto ng problema? It seems that parang sinosolo mo ito. Kasi kita mo, ayun, nakatalikod ka. It seems that parang pinipilit mong kayanin mag-isa to the point na ayan 10 of Swords, nakadapa ka na. Talagang lunod ka na sa problema, sa kakaisip. It seems there's parang the energy of 2026 for you is that
titingnan natin ang resolution sa mga susunod na baraha. But ito pinapakita nito talagang Gemini, meron ka talagang mabigat na dinadala. Aminin mo man, hindi siguro ito napapansin ng mga tao sa paligid mo, but kita mo, the cards will not lie. Ito, merong something big, mabigat talaga kang dinadala sa buhay, Gemini. Okay? Kailangan kong sabihin to. Hindi ko parang ganun na magsisinungaling ako para puro positive lang, no. Kung ano po ang nakikita natin sa barang, sinasabi ko yan lagi. Tingnan natin. First and second card ha, nag-connect, nakita natin. Sabi ko nga, di ba, may something na mabigat kang dinadala. And yun, pinakita nga nitong Ten of Swords na ayan, desperation, talagang nakadapa ka na. King of Swords. Gemini, isa daw sa cause nitong burden na to, itong mabigat na dinadala mo sa puso, sa buhay mo is something masculine energy. Ayan ang King of Swords. Meron Gemini na nagsasuffer ng abuse. Okay, domestic abuse, siguro sinasaktan ka or parang nakikita ko dito, hindi lang physical but verbally talagang grabe ang ginagawa sa'yo. This is something na parang it's not powerful but parang sa inyong pagsasama or sa pagsasama nyo sa araw-araw, kung partner man to o kung hindi man partner or something, basta lalaki na parang siya yung kumukontrol sa'yo, Gemini. Parang is something na parang siya yung nasusunod, wala kang boses. That's why you are overwhelmed. Ayun o, nakadapa ka talaga. Talaga ngayon malungkot ka. It's because of this masculine energy. Kung sino man to, ito talaga. By 2026, ito nakikita natin. Alamin natin kung ano yung mga resolution na pwede mong gawin. Okay, but ito, it's like a flashback or just telling the reality kung ano talaga nangyayari sa Gemini. Lalaki, something masculine energy na parang humahawak sa'yo, kumokontrol sa'yo, nagdidikta sa'yo. Okay? Pangapat, oh my God, tingnan mo, Gemini. Ayan ka, ayan ka. Sinapol natin ang baraha, this is not hindi to pre-set or parang hindi ko to sinadya na parang iayusin na. Sinapol natin ang baraha, tingnan mo. Eight of Swords, Gemini, ay nakatali ka talaga. Sabi ko nga, gustong-gusto mo makawala. Titingnan natin kung 2026 talagang the cards will tell you kung ano ba dapat yung impact. Here you are, kung may Gemini na nanonood nito, kung naka-resonate ka, kinikilabutan ako. Kung naka-resonate ka, kung ikaw man to, please, mag-comment ka kung ikaw man to. But the cards will not lie from 1, 2, 3, 4 cards. Ayun, connect. Here you are, tingnan mo, Four of Swords. You are in despair. Nasa kalungkutan ka, mabigat na bigat ang dinadala mo. Gusto mo na, yan, nakatali ka. Sabi ko nga sa'yo, meron talagang kumokontrol sa'yo, Gemini. Tingnan natin. Oh my God. Pang-5. Kahit pa rin, lalaki. But seems that may involvement din ng money. May involvement ng pera dito, Gemini. That's why parang nakikita ko dito parang itong lalaki na to, or itong person na to, na masculine energy, parang siya yung nagpo-provide. Parang siya yung may kaya, siya yung parang breadwinner, parang siya yung sa iyo. That's why parang hindi ka rin makawala-wala. But deep inside, malungkot ka, hindi ka happy. But kasi itong lalaki na to, itong knight na to, itong King of Swords na to, that's why parang nakikita ako, I can feel the energy na parang kinokontrol kanya. It's because, sabi niya, wala ka namang choice. Ako naman ang papakain sa'yo. Ako naman ang bumubuhay sa'yo sa pamilya natin. Gemini? Ayun, no? May hawak si knight na pera. Siya yung umuwi galing sa parang siya yung naghahanap ng hanap buhay, siya yung naghahanap ng source of income para sa inyo. But this is not good kasi kung may pang-aabuso or pang-control na, pag-control na sa'yo na nangyari. Okay, that was the first row. First 5 nakita natin. Unang baraha, malungkot ka. Pangalawa, Ten of Swords. Ayun, maraming 10 espada na nakatusok sa'yo. Dapang-dapa ka. Pangatlo, King of Swords. Pinakita sa atin kung sino yan, which is masculine energy, lalaki. Pang-apat, nakatali ka, which is the Seven of Swords. Nakatali ka sa mga espada. Puro sakit sa damdamin ang hindi dinadala. And pang-5 ay kinonfirm na may kinalaman sa pera. Ibig sabihin, hindi ka makawala-wala or tinitiis mo ang lahat is because that guy or that person is the one who's providing, okay, in terms of finances para sa inyo. Okay, next, second row na tayo. Okay, sa baba, pang 6 is, oh, look at that,
Four of Swords. Sabi ko nga, 2026 Gemini, you need to, what is this? Hindi settle. Take it slowly. Okay, I know. Alam ko na mabigat na talagang, it seems that you want to give up. But, take it easy. Bigyan mo pa ng extra shot ang buhay mo sa sitwasyon na yan. I am telling you, this is not yet the end. There's still a light at the end of tunnel. This, ang energy na nafe-feel ko dito sa Four of Swords is not something, by 2026 you need to settle, not settle down, take it slowly. Okay, take it slowly, Gemini. Sige, tingnan natin. Pampito, 7th card mo ha. There's still solution. Two of Wands, mayroong darating. May mga darating pa rin mga alternatives and options na maaring makatulong sa iyo sa sitwasyon na dinaranas mo, Gemini. 2026, there will be resolutions, there will be new opportunities or new situations na maaring mag-arise para makatulong dito sa kung ano man to. These Two of Wands represents opportunities or alternative means or parang options, and also it seems na parang pinapakita dito by 2026 magsisimula kang mag-isip or gumawa ng from that situation na nararanasan mo. It seems na parang magpa-pop up, parang you will have the courage, parang magkakaroon ka ng lakas ng loob para mag-isip ng mga pamamaraan. Okay? Mag-isip ng mga pamamaraan kung paano mo masusolusyon na itong bagay na yung kinakaharap. Okay? Gemini, are you okay? Pang 8 is, oh my god, let's cover this one. Okay. This is a devil card. Okay, tatakpan natin. Bakit yung tatakpan? Kasi baka maano tayo. Ayan o. Pakita ko sa iyo ha, magkatapat sila ni King of Swords. Okay. Gemini, mag-ingat. By 2026, please be cautious. Do not trust anyone, lalo na sa mga taong you thought mapagkakatiwalaan mo. This devil card represents anong tawag nito ay pagtatraidor, masamang balak, or this, dahil magkatapat pa sila ng King of Swords, it seems na talagang kung sabi ko diba sa'yo, take it slow. Kasi kung ikaw man yan ang kasalukuyan na may nagkocontrol or something, kung baka kung magpumilit ka or ako pag lumaban ka agad-agad na parang ipakita mo, baka pag kumawala ka agad baka medyo mapasama. Kasi the devil, maaring baka mamaya makagawa siya ng masama or ng hindi maganda para sa'yo. That's why I'm telling you to take it slow. Kung kaya pang tiisin, konti, kung hindi pa naman, kung hanggang ganyan lang talaga, hindi naman talaga always, parang sometimes lang na parang na ganyan nakakapagsalita siya ng masama or hindi maganda sa'yo. At least bahala ka na paano ma-handle. At least now, this is not the best time by 2026. This is not the best time na para kumawala ka or parang gumawa ng paraan. Okay, maaring sabi ko nga dito sa Two of Wands, maaring may mga options na darating, but aalamin mo yan. But giving up or pagpuputol ay is not the best time. Okay? Kasi devil card is masamang balak or, pang-siyam. Oh. Pera. Magkatapat siya sa 8 of Swords. Okay, may pera talaga. Kilalaman talaga sa pera itong nangyayari. Maaring siguro kinokontrol niya rin ang finances niya. Siguro you have shared finances, pero nakikita ko dito ay kaya apektado ka din. It's because talagang siguro winawaldas niya yung pera or parang ginagamit niya sa hindi maganda. That's why parang ang nangyayari, parang kaya ikaw yung napapabuntungan, kaya parang nasasaktan ka or kung ano man nagagawa, it's because may kinalaman talaga sa pera. That's why I'm telling you to take it slow. Take it slow, maging mahinahon para makapag-isip ka ng maayos sa mga hakbang mong gagawin. Last card, 10th and last card mo, Gemini, for 2026 reading. This is beautiful. Sabi ko nga sa'yo Queen of Cups, there's still a resolution. Hindi pwedeng walang solusyon. Queen of Cups, here you are. You are a very strong woman. You are a very strong person, Gemini. Do not give up. Here you are. You are the royalty. At the end, ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang mangingibaw. It's because
here you are, lumaban ka, maging matatakan. Sinabi ko sa'yo, from the start, you need to take it slow. May katapusan ng lahat. There always a time for reckoning. At kung ano man to, dahil sa pagtitiis mo, kung ano man tong lahat na ginawa mo, it's because you didn't give up, and you will reap the fruits of and the benefits of hard work and patience na ginagawa mo, Gemini. You're a very strong, independent, intelligent person, and I know that you can do it. By 2026, this is just a general reading. Hindi pa naman ito yung weekly, monthly natin, but this is the energy that I can feel. At least, I am warning you, I am giving you advice on what to do or kung ano pa ang maaring possibility na mangyari. Okay? And sinabi ko nga sa inyo, I will be frank, I will be telling the truth kung ano man makita ko. Hindi ko sugarcoat ang reading para magmukhang maganda. Kilala niyo ako. But all in all, Gemini, there's still a bit better future, good life that is waiting for you. Just need to keep going on. Okay? Maraming salamat sa inyong pagsama sa akin. Sa inyong walang sawang tiwala, suporta dito sa Renzo Tarot Channel. And sa mga bago po na hindi pa nakasubscribe, kapag nagustuhan nyo po, nakaresonate kayo sa ating reading, please don't forget to comment. I-like nyo po ang ating video. I-share nyo rin po sa inyong mga kakilala, kaibigan, kasama, kapisina na mahilig rin sa tarot reading para matulungan natin sila mga. Gemini, maraming salamat sa inyong pagsama ngayon. Hanggang sa susunod nating pagsasama, maraming salamat sa inyong pagmamahal dito sa Renzo Tarot Channel. And mag-iingat kayo lagi kung nasan man kayo ngayon. Advance Happy New Year and God bless us all.